Dr. Vito, ano po ba ang mga dapat naming malaman sa sakit na pertussis? Ito yung sakit na ating naririnig ngayon at kumakalat sa mga balita at social media na lubhang nakakahawa po at delikado po partikular sa mga sanggol at mga bata. Ito pong pertussis ay ating tinatawag na whooping cough. Sa Tagalog, ito po yung ubong dalahit. Nakarinig na po ba kayo ng mga pasyenteng may pertussis? Pakinggan natin po ito at ito po ay kinuha ko po sa reliable source sa Mayo Clinic para makita natin, tayo ay ma-educate ano po ba ang klaseng ubo na may pertussis. Pakinggan niyo po ito. There we go. Mapapansin nyo medyo kakaiba ang kanilang ubo. Talagang hirap na hirap po ang mga bata po na nagkakaroon nito. So kung papansin ninyo, ito po yung klase ng ubo ng may mga pertussis. So ngayon, pag-usapan natin, ano po ba yung transmission po nito? Ito po ay makukuha nyo sa mga pasyente na may mga secretion kagaya sa kanilang sipon, sa mga kanilang ubo at kanilang pagbahing na na-contaminate po nila na pinuna sa kanila or inyo pong nahawakan. So kadalasan po kasi ito po ay talagang lubhang nakakahawa partikular sa mga bata at mga sanggol. So ano po ba ang mga sintomas at mga signs na kailangan yung bantayan? Number 1 kapatid, kapag meron pong lagnat at least lampas 38. Ubo na napakatagal na lumalampas ng 7 to 10 days or 2 linggo. At mapapansin nyo po sila na para pagkatapos na ubo, para po silang nasusuka. Parang kahawig lamang po halos po ito ng influenza. So ano po ba ang tamang gamot kapag nakarinig kayo ng gantong ubo? Ang gagawin nyo po, magpapakonsulta po agad kayo sa mga doktor dahil ang gamot po dito is antibiotic. Kadalasan kasi maaari pong ma-hospital ang isang pasyente kapag napabayaan natin ang mga simptomas. So ano po ba, Dr. Vito, ang mga prevention? Kasi maaari naman po natin itong mahinto ang mga gantong mga problema. Number 1, kailangan po sa mga bata po ng 3 doses po or dose po ng immunization ng bakuna. Ang schedule po ng mga bata is at least po maibigay po ito sa mga health centers at maaari kung kayo nabigyan na po nung kayo bata pa, mabibigyan po namin kayo ng booster. Ang booster shot po ay binibigay natin sa unang taon sa mga batang 4 to 6 at sa mga edad po ng 9 to 18 years old. So, papaano naman po ang vaccination schedule sa mga to? Ang Tdap po ay 3 doses na binibigay po sa mga bata, 1-year-old and a half. Sunod po is 2 months old and a half. And sunod po is 3 months old and a half po. Sa mga booster po, tandaan, pag kayo nabigyan na po at kayo po ay medyo nasa unang taon, pwede kayo mabigyan ng booster, 4 to 6 and 9 to 18. Ito po yung ating age bracket. Paano naman po sa mga buntis? Alam niyo po ba, ang buntis din po ay isang high risk na magkaroon po ng pertussis. So atin silang binibigyan ng Tdap, 1 dose lamang po ito kung kayo po ay nagbubuntis na around 27 to 36 weeks. So kailangan niyo pong magpakonsulta sa inyong mga doktor, sa inyong mga obstetrician or OB-GYN nang sa ganon mapayuhan kayo mga dapat niyo pong gawin. Kaya kung kayo may mga katanungan, just comment below. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreñong manggagamot.